Welcome sa EE Lectures. Ngayon, nasa episode 21 na tayo ng AC Machines, no? So, yung discussion na natin is about sa parallel operations ng AC generators. Tara na! So, sa discussion ng parallel operation ng AC generators, wala siyang pinagkaiba, no, dun sa DC generators in terms dun sa reason, pero dun sa method of operation kapag magpaparallel ka na or yung mga requirements, dun may nabago. In terms sa solution, kung sa DC generator, di ba, kung internal characteristics ang binigay, ang kailangan mo is yung circuit techniques or yung circuit analysis technique para ma-solve iyon. Tapos kapag external characteristics naman, di ba, ang ginagamit natin is yung house diagram method. So kung napanood nyo na yung episode natin, no, do sa parallel operation ng DC generator, magiging madali lang itong episode na to. Pero kung hindi pa, so I suggest, no, panoorin nyo yun. Or kung marunong na kayo mag-solve ng mga problems sa parallel operation ng DC generator, magiging madali na lang yung sa parallel operation of AC generators. So in terms sa reason, katulad nga ng sabi natin, same pa din sila. So, yung reasons mo is para sa continuity of the service, efficiency. So, interrelated kasi ito sa isa't isa. So, syempre, di ba, kung marami kang alternator na nakaparallel, yung iba doon pwede mag-go out para doon sa maintenance at repair. Habang sinasalo naman ng iba yung power na dinadala nung kaninang nag-maintenance. Sasaluhin na nung ibang naka-parallel. Tapos, syempre, di ba, yung isa is addition to plants para mas tumaas yung power capacity para just in case na lumaki yung load in the future, kaya pa rin nila saluhin. So, in terms do sa mga condition, so since, di ba, naka-parallel connection ka, unang-una doon, kailangan equal yung voltage. So, ganun din sa DC generator, di ba? Tapos, yung isa pang requirement ng DC generator, kailangan same yung polarity kapag magkoconnect ka in parallel. So, in terms naman sa alternator, ganun pa din, nandyan pa rin si voltage. So, kahit saang mundo ka pumunta, basta parallel operation, di ba, dapat yung voltage ay equal. So, ngayon, yung kamukha dito nung polarity, etong si voltage phase angle. So, sabihin na lang natin, di ba, meron tayong dalawang voltage. Sabihin natin, eto si generator A, di ba, 60 Hz frequency. Okay? So, kailangan yung isang generator din, 60 Hz frequency din siya. So, same sila na frequency. Yun nga lang, di ba? Kapag magpa-parallel na sila, yung magko-connect na sila sa isa't isa, let's say, di ba, generator 1, generator 2, online na si generator 1. Tapos, ko-connect pa lang si generator 2. Kailangan, same sila nung voltage phase angle. So, sabihin natin, di ba, parehas 60 Hz. Pero lumalabas, kapag ko-connect si generator B, as in the case, sabihin natin, no, pag ganito siya. Okay? Baligtad yung waveform niya. So, mangyayari, di ba, kukontra dun siya sa waveform ng generator A, which is hindi dapat. Okay? So, kung parehas silang 60 Hz, okay na yun. Pero dapat, yung phase angle nila is same pa din. So, dapat kung ko-connect si generator B, dapat same siya. So, in phase sila para hindi sila magka-cancel out. So, once na in phase na yung dalawa, lumalabas, same sila ng polarity. At yun yung time na kung saan pwede na kumonect si generator B. So, in terms naman sa mga 3-phase alternator natin, kailangan same yung phase rotation nila. So, kung ABC yung isa, dapat yung isa din is ABC. Kung naka-CBA yung isa, CBA din dapat yung isa. So, ayan yung mga nadagdag na conditions natin, no? Si frequency, si phase rotation, tapos naman si voltage phase angle, tandaan, parang kamukha lang siya nung same polarity dun sa DC generator. Kaya masasabi natin, di ba, ang alternator, once na mag-operate siya, definite dapat yung voltage niya. At the same time, definite din yung frequency. So ngayon, check pa natin, no, yung mga
ibang parameters na nakakaapekto dun sa parallel operations ng alternator. So ngayon, meron tayo dito effects of change of excitation at saka nung prime mover. So yung sa prime mover kasi dun nanggagaling yung mechanical input natin, no? So ngayon, punta muna tayo sa excitation. So tandaan, yung excitation na yan, diba, nagper-pertain yan dun sa magnetic flux mo or yung magnetic power dun sa alternator. So sabihin natin, di ba, meron tayong dalawang alternators na nakaparallel. Kung mag-iba yung excitation ni alternator A, okay, so ganito yung mangyayari. So ito, no, let us say na yung excitation, okay, is directly proportional sa reactive power sa Q or yung kVAR natin, okay? At tapos, lumalabas naman, siya ay inversely proportional sa power factor. Alam naman natin, di ba, na kapag tumataas yung value ng reactive power natin, pumapangit yung power factor. Bumababa siya, di ba? Pero, ang tanong, ano yung epekto nun sa kabilang generator? So, ngayon, ayan, may dalawa tayong generator, di ba? So, kung nag-increase yung excitation natin, so, given yan na yung kVAR natin mag-i-increase din kasi nga sila ay directly proportional. And then, yung power factor naman niya is bababa. Pero in terms sa kilowatt output, walang nangyaring pagbabago. Same pa din. Pero, di ba, dun sa parallel operation natin, kung naka-maintain pa din ang excitation ni B at si A lang yung nagbago, so, mangyayari yung power factor niya, tataas naman si generator B. Pagkatapos, yung kVAR output niya, yun yung bababa. Pero in terms dun sa kilowatt output, wala nangyaring pagbabago. So ngayon, in terms naman dun sa prime mover input, okay, so si prime mover input is directly proportional sa speed. At alam natin, di ba, yung frequency, di ba, is directly proportional sa speed. Kapag tumaas yung input sa prime mover, malabang bibilis yan, di ba? So, tataas yung frequency. At the same time, yung tatamaan naman rin dyan is si true power. Yung megawatt mo or kilowatt ay tataas. So, tingin ko, okay na yung mga principles natin with regards sa parallel operation na alternator, no? Katulad nga ng sabi natin kanina, in terms of problem solving, yung foundation mo sa circuits, yun yung kakailanganin mo. At the same time, kung external characteristics ang problem, pwede mo nang gamitin yung ginagawa mo dun sa DC generators. So kayo, mag-solve tayo ng dalawang problem na kung saan na-apply natin yung knowledge natin sa electrical circuits at yung ginawa natin dun sa DC generators na kung saan gumamit tayo ng house diagram. So problem number 1. So meron tayong dalawang 3-phase 6.6 kV star-connected alternator na nagsusupply ng load na 3,000 kilowatt. At 0.8 power factor lagging. So ngayon, may synchronous impedance per phase ang machine A na 0.5 plus J10 ohms. Tapos yung sa machine B naman is 0.4 plus J12 ohms. Ngayon, yung excitation ng machine A is adjusted so that it delivers 150 ampere at lagging power factor. Tapos, yung mga governors daw nito ay nakaset, no, that the load shared is equally between the machines. Ibig sabihin, yung 3,000 kilowatt natin mahahati equally para sa generator A at sa generator B. So ngayon, ito yung tanong. So determine the current power factor, induced EMF, or sabihin natin, no, ito ay generated EMF, yung EG, and load angle of each machine. So medyo mahaba to, no, dahil maraming parameters. So, papaliitin na lang muna natin yung font ng problem para mas makapagsulat tayo ng marami. So, ang gagawin ko ngayon, mag-drawing tayo ng dalawang circuit, no? So, sabihin natin, nakaparallel si A at si B. So, ito si generator A. Okay? Tapos, meron siyang synchronous impedance. So, lagay na lang natin dito, no? So, ZSA, which is 0.5 plus J 10 ohms. Okay? Tapos, ilagay na lang natin si load sa gitna. So, sabihin natin kulay pula. Ayan, para kita natin. Ito yung load mo sa gitna. So, 3,000 kilowatts.
And then, yung power factor niya is 0.8 lagging. And then, susunod, i-drawing naman natin no, yung kabilang generator. Si generator B. Na kung saan, iba yung impedance niya, yung synchronous impedance niya. So, ito si generator B. Okay. So, meron siyang ZSB, synchronous impedance na 0.4 plus J 12 ohms. Okay? So, tandaan, parehas lang yung terminal voltage nila. So, sabihin natin, no, VLT is 6.6 kV. Parehas para dun sa dalawa. Tapos, ngayon, yung isa pang data natin, yung machine A daw is nag-adjust so that it delivers 150 ampere. So, ibig sabihin, meron na tayong IA. Okay, ito si IA, 150 ampere. Tapos, power factor lagging. Pero hindi natin alam yung value. Ilagay na lang natin na lag. Okay? Tapos, ano yung mga required? So, dito na lang natin siya lagay. Ano yung required? Ang dami. So, current. So, ibig sabihin, hinahanap si IA and IB. So, si IA meron na tayo. Kulang na lang IB. Pero I can say na mas maganda kung isosolve natin ito ng complex para nakikita kagad natin yung angle. Okay? So, IA and IB. Tapos, power factor. So, PFA and PFB. Okay? So, paano siya mag-share? So, yun nga, di ba? Kapag sinolve natin ito ng complex form, na kung saan ang reference natin ay voltage, so, lalabas kung ano yung cosine theta nung current natin, siya na yung power factor nun. Kaya, ang gagawin natin dito, isosolve natin ito ng complex para kung ano yung angle nung current natin, siya na lang yung isasalpak natin sa cosine. E di nakuha kagad natin yung power factor. And then, induced EMF. So, we can say EGA and EGB. So, sa EGA, EGB, madali lang yan. So, parang yung ginawa rin natin sa mga ibang meeting, di ba, na kung saan yung EG per phase natin is equal sa VT per phase, terminal voltage per phase, multiply dun sa voltage drop. So, sabihin natin kung IA, ZSA. Or yung I phase times Z phase. So, ganun lang siya. Tapos, load angle of each machine. Yung sinasabing load angle na yan, kung naka-polar form yung generated EMF natin, kung yung angle na yun, siya yung tinatawag na load angle. Kaya masasabi natin, beneficial yung complex form na solution dito. Kaya solve na natin ito. So, solution. Naku, sana magkasya dito sa space natin. Okay, so in terms sa IA, ang gagawin ko lang dyan is yung natural na power formula. Okay? So, di ba ang sabi, load is shared equally between the machines. So, we can say na si PA is equal sa PB. 1,500 kilowatt. Okay. So, focus muna tayo kay PA. So, hahanapin natin yung current in complex form ng generator A. So, si PA ngayon, we can say na square root of 3. So, VLT. So, ILA cosine theta A. So, ngayon, di ba, may true power na tayo, which is 1,500 kilowatts. May line voltage tayo, which is 6,600 volts. May IA tayo. Makukuha natin si power factor. So, cosine theta or power factor nung generator A is 1,500 kilowatts all over square root of 3 times 6,600 volts multiply by 150 ampere. Okay? So, yung power factor ng A is equals to, okay? So, lilipat-lipat tayo dito, no? Mula magnitude only tas complex form. So, 1,500 kilowatts divided by square root of 3, 6,600 volts, tapos 150 ampere. So, masasabi ko, no, store na lang natin to. Let's say sa Y. Okay, so meron tayong 0.8
0.8747. Ayan, 0.8747 power factor lagging or 87%, 0.47. So ngayon, gawin natin, kunin na natin yung angle niyan. So yung theta ng A. Magiging useful na kasi yan mamaya kapag nag-complex form na tayo. So gawin natin inverse cosine ng Y. Okay? Tapos, siguro maganda i-store natin ito sa letter D. Okay? So, 28.981 degrees. So, yan yung angle niya. So, 28.981 degrees. So, okay na tayo dun sa generator A, no? Ngayon, lilipat na tayo dun sa generator B. So, gagawin natin, i-solve na lang natin halos parang pantay-pantay, no? Yung current, yung power factor, yung induced EMF, tapos yung load angle. So, since nakuha na natin yung current at power factor ng generator A, lipat naman tayo sa generator B. So, sa generator B, ganito lang yung gagawin natin dyan. Okay? So, yung total current kasi, complex form, okay, is equal sa IA plus IB in complex form. So ngayon, 'di ba, para makuha natin yung sa generator B, kailangan lang natin kunin yung IT tapos minus dun sa IA. Since may magnitude na tayo tsaka angle nung generator A, makukuha na natin tong IB. Ang kulang na lang natin is yung complex form ng IT. So in terms sa IT, kukunin natin sa total power. So, PT all over square root of 3. So, VL. Tapos, yung power factor. And then, bar angle, inverse cosine ng power factor. So, since sinabing lagging, negative siya. Okay? So, ngayon, kunin na natin yung IB in complex form. So, mas madali ito, no? Makukuha natin yung magnitude, tapos yung power factor angle. So, makukuha kagad rin natin yung power factor niya. Okay? So, ang gawin muna natin ngayon, lilipat na pala tayo ng complex form. So, lipat muna tayo. So, ayan, nasa complex form na tayo. And then, i-recall lang natin, no, si letter D. So, ayan, bali ang gagawin na natin, i-complex form na natin si current ng generator A. So, gawin lang natin negative yung angle since lagging siya. Ayan, store na natin sa A. So, 150 bar angle negative 28.981 degrees ampere. So, ngayon, yung IT naman natin is equal siya sa, so, pwede na natin i-jump back dito, no? So, 3,000 kilowatts, okay, all over square root of 3 multiply by 6,600 volts times 0.8. Okay? Bar angle, negative, inverse cosine ng 0.8. So, ayan na yung IT mo. Tapos, minus dun sa IA na 150 bar angle negative 28.981 degrees ampere. At ayan, makukuha mo si IB. So, ang gawin ko lang, kunin ko muna yung total ng current. Hindi ko muna siya idediretso. So, 3,000 kilowatts all over square root of 3 multiply by 6,600 volts times 0.8. Okay, so bar angle negative inverse cosine ng 0.8. Tapos, store natin siguro ito sa letter F. So, 328.039 bar angle, negative 36.869 degrees ampere yung total current natin. Ngayon, para makuha natin si generator B, so yung total current minus do sa current ng generator A. So, yung sagot natin is 180.636 bar angle, negative 43.413 degrees ampere. So, store na lang natin ito sa B. Okay, so 180.636 bar angle, negative 43.413.
Okay? Degrees ampere. So, nakuha na natin si IB. So, ngayon, ang gawin natin, kunin natin yung power factor niya. Okay? So, yung power factor ng generator B is equal dun sa cosine. Okay? Negative 43.413 degrees. So, ayan. So, laging ito. So, ang gawin natin dito, so, kuha tayo, no, ng mode sa complex, yung argument ng B. Okay? Tapos, ipasok natin yan sa cosine. So, cosine. Ayan. So, ito yung power factor ng B. So, 0.726 laging. 0.726 or 72.6% lagging. So ngayon, okay na yung current at power factor ng generator A at ng generator B. Ngayon, pupunta na tayo dun sa induced EMF. Mukhang kaya pa naman. Okay, so sa induced EMF dun sa generator A, so yung EG phase A is equal sa V. So VT per phase ng generator A plus yung current nung phase A tapos yung ZSA. So once na makuha natin yung generated EMF niya per phase, makukuha na natin yung line. Imumultiply lang natin by square root of 3. So 6,600 volts all over square root of 3 plus. So ito yung advantage, no, na na-offer ng complex computation. So lagyan na natin si 150 ampere bar, so negative 28.981 degrees ampere multiply by, so 0.5 plus J10 ohms. Tapos ayan, makukuha na natin yung generated EMF per phase ng A. Okay, so since nakastore na itong mga to, no, medyo madali na siya. So 6,600 divided by square root of 3. So, plus A. So, multiply by 0.5 plus 10I. Okay, so ito na yung EMF per phase mo sa A. So, 4,776.46 bar 15.49 degrees volts. So, 4,776.46 okay, bar 15.492. Okay, 15.492 degrees volts. So, in terms of load angle, meron na tayo. Yung load angle ng generator A is 15.492 degrees. So, in terms sa line, ang gagawin lang natin dyan is square root of 3. So, yung generated line to line natin kay A is equals to, so yung answer na yan, imumultiply lang natin sa square root of 3. So yung line to line voltage natin is 8,273.072. So 8,273.072 volts. So ayan na yung induced EMF ng generator A. So in terms sa generator B, gagayahin lang natin yan. So, para dun sa generator B natin, okay, phase ng generator B, so 6,600 volts all over square root of 3 plus, so yung 180.636, so bar angle negative 43.413 degrees ampere multiply by 0.4 plus J12 ohms. So, dito, pwede na natin makuha yung load angle ng generator B. Pero yung line voltage, wala pa syempre. Okay, so ngayon, it's time to shine ni generator B. So, 6,600 divided by square root of 3. Okay. So, plus yung IB natin, multiply by 0.4 plus J12. Okay, so 12I is equals to, so 5,000
565.708. So, 5,565.708. Okay, tapos yung angle natin is 15.901. So, bar angle 15.901 degrees volts. So, meron na tayong load angle ng generator P, si 15.901 degrees volts. Ngayon, in terms sa line voltage, i-multiply lang natin yan sa square root of 3. So, 9,640.089 volts. So, 9,640.089 volts. At ayan yung mga sagot natin para sa sample problem number 1 natin dito sa parallel operation ng alternator. So, para sa problem number 2, meron tayong dalawang 75 MVA 3-phase generator are connected in parallel. So, the speed load characteristics of the first generator. So, external characteristics na yung binibigay niya, di ba? So, yung solution natin dito, katulad nung ginawa natin doon sa DC generator natin, yung naka-house diagram. Kaya nga lang, meron tayong modification na gagawin. So, yung speed load characteristics ng first generator is 2% from no load to full load, or pwede natin baguhin yan, no? Parang sa voltage regulation, di ba? Yung voltage regulation is yung amount ng percent voltage rise once na matanggal yung load. Okay, so ibig sabihin, aangat to ng 2%. Okay, so pag binaligtad natin siya. So while that the second generator is 3% from no load to full load. So ngayon, yung machines are fully loaded when the load is 150 MVA. Ibig sabihin, paghahatian nila yung tig 75 sila kung 150 MVA. Pero ito yung tanong, no? Kung ang load natin is reduced to 80 MVA, paano hahatiin ng dalawang alternator yung 80 MVA? So, okay, yung gagawin nating manner of solution dito is yung katulad lang ng ginawa natin sa DC generator. So, gawin muna natin, gawa tayo ng table. Okay. So, pwede ko sabihin, no, yung V, no, load. Tapos, B, full load. And then, yung powerful load ng dalawa. Okay? Tapos, generator A and generator B. Tapos, yung total load natin, S pala to, no? Okay, so S na lang natin to, S full load. So, yung S natin, yung S load natin is 80 MVA. Okay? So, ngayon, lagyan na natin ng data, no? So, gawin natin red tsaka green. Red si generator A. So, sabihin natin, Gen A. So, ganito gagawin ko dyan. Mag-drawing na kagad ako ng diagram. Okay? So, tandaan, si speed is directly proportional, no? Or yung voltage natin is directly proportional sa speed. So, pwede kong gawin, si speed, siya yung magmumukhang voltage natin. Okay? So, lalabas, di ba, kung ang voltage regulation is speed rise, pwede natin sabihin, kung ang full load voltage natin is naka-refer kay 1, so, yung no load voltage natin is 1.02 ng full load voltage kasi aangat siya ng 2%. So, pwede na natin i-plot dito. So, sabihin natin, ito yung 1. Tapos, ito yung 1.02. Yung no load voltage. Okay, ito yung kay generator A. Tapos, i-plot lang natin siya, no? So, ngayon, hindi natin alam kung paano nila paghatian yan. So, sabihin natin 75. O, di ba kung ito yung 50, ito yung 100, ito yung 75. Ito si generator A. Okay, so 75 MVA. Tapos ngayon, lagay na natin siya dito. So, 1.02. Tapos 1 and then 75 MVA. Ngayon, lagay naman natin si generator B.
Okay, generator B, 3% daw. So, nandito si 1.03. So, gayahin na natin. 50, 100. So, ito yung 75. Ito yung 1. Okay, so ito yung itsura ng house diagram natin, no? So, 75 MVA. So, syempre, pag nag-operate yan, kailangan equal yung voltage nila. So, nasa bandang gitna si B-bus. So, tandaan, no? Ayan. Parehas na parehas lang yung gagawin ko dito dun sa ginawa ko dun sa video ng DC generator. So, sabihin natin, ito si B-bus. So, dapat kapag nag-operate yung dalawang generator dyan, magtatagpo sila. Okay? So, ayan si B-bus. So, ngayon, di ba, para malaman yung generator A at si generator B, kailangan masolve yung B-bus na yan. So, gawin muna natin, supplyan na natin ng information si generator B. So, 1.03, tapos 1, and then 75 MVA. So, kung anong ginawa ko kay generator A, ginaya ko lang kay generator B. So, ngayon, solve na natin yan. So, katulad nga ng sabi natin sa DC generator parallel operation, kung kailangan mo ng tatlong equation doon, dito tatlong equation din. Okay? So, yung house diagram ng generator A, tapos house diagram ng generator B, and then itong total. So, tandaan, yung SA natin plus SB is equal sa S load. Okay? So, pwede natin masabi, di ba, si SA plus SB is equals to 80 MVA. Tapos, gagawin natin, kukuha tayo ng equation ngayon sa triangle ni alternator A and then alternator B. So, ngayon, alternator A muna tayo. So, dun sa big triangle niya, di ba? So, 1.02 minus 1. Okay. Tapos, yung base niya is 75. So, lagay natin dito, no, generator A. So, tandaan, no, kung nandito na kayo sa topic na to, dapat tapos nyo na rin yung parallel operation ng DC generator para mas maging madali ito. So, 1.02 minus 1 all over 75 MVA. And then, kunin naman natin yung ratio ni small triangle. So, 1.02 minus B-bus. Okay, 1.02 minus B-bus. So, nandito nakalocate, no, yung power shared. So, SA. So, all over SA. So, kapag tinranspose natin yan, masasabi natin yung SA is equals to 75 all over 0.02 multiply by 1.02 minus B-bus. So, di ba ganyan na ganyan yung ginawa natin dun sa parallel operation ng DC generator. So, ganyan lang din. So, may equation 1 na tayo. Sabihin natin, ito si equation 1. Ito yung equation 3 natin. So, isa na lang yung equation kulang. Si equation 2. So, for generator B, ang big triangle natin, similar triangle method ulit. So, 1.03 minus 1. So, 1.03 minus 1. Tapos, siya ay si 75 MVA. Okay? And then, small triangle natin, 1.03 minus B-bus. And then, si SB. SB19. Kento! 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 Dito basta-basta bingo! Bingo! Okay, so 1.03 minus B-bus all over SB. So, kapag tinranspose natin yan, si SB is equal sa 75, okay, all over 0.03 multiply by 1.03 minus B-bus. At meron ka na equation 2. So, gagawin lang natin, substitute lang yan. So, kamukhang-kamukha lang talaga ng process dun sa DC generator. Kaya we can say, kung alam mo na mag-parallel operation na external characteristics sa DC generator, madali na lang para sa iyo yung sa alternator. So, 1 and 2
to equation 3. So, salpak na natin yan. So, SA, diba, which is 75 all over 0.02. Okay, multiply by 1.02 minus yung BBAS. Okay, so lagay natin dito BBAS plus yung SB. So, ito nga nakalagay, diba, SA plus SB is equal sa 80. So, yung SB naman natin is 75 all over 0.03 multiply by 1.03 minus yung BBAS ulit. So, di ba, ang makikita natin dito, ang unknown natin is BBAS. So, kapag nakuha na natin yung BBAS na yan, masosolve na natin yung load sharing ng dalawa. Okay, so ngayon, balik na tayo sa mode 1 and then mag-shift solve. Okay, so plot na natin. So, 75 divided by 0.02 multiply by, so, 1.02, no? Okay, 1.02 minus yung BBAS plus 75 ulit divided by 0.03. Okay, multiply by 1.03 minus yung BBAS is equals to 80. So, yan, pag shift solve natin, kuha na natin yung BBAS kung ilang percent siya, no? Shift solve. So, 1.0112. So, yun yung BBAS natin. So, yung BBAS natin is equal sa 1.0112. So, umangat siya ng 1.12% yung sa speed characteristic. Okay? So, since nakuha na natin yan, pwede na natin masolve si SA tsaka si SB. So, kunin muna natin si SA. Tapos, madali na lang yung sa SB. So, yung SA natin is equals to 75 all over 0.02 multiply by 1.02 minus, so, 1.0112. So, ayan. Kuha mo na yung load sharing ni SA. So, ayan ay, so, 75 all over 0.02 tapos multiply by 1.02 minus X. Okay? So, store na lang natin sa A. So, 33. So, 33 MVA. CSA. So, in terms sa SB, huwag nyo na gamitin to, no? Papahirapan mo lang yung sarili mo. So, yung SB natin is yung S-load minus SA. So, bali, 80 MVA minus 33. So, is equal siya sa, okay, so, 80 minus 33. So, 47 MVA. So, ayan yung load sharing natin, no? Yung sagot natin dito sa parallel operation natin, no? Na ginagamitan ng external characteristics. So, dito nagtatapos, no, yung discussion natin about sa parallel operation ng AC generators. So, sa susunod na episode natin dito sa alternator, nasa last topic na tayo, no, which is yung sa salient pole generator. So, if you find this video helpful, pakishare lang sa mga classmate ninyo para sama-sama tayo lumakas, no, yung basic foundations natin sa EE. So, see you na lang sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!